Good day mga ka-blossom! Malapit na nga Valentine's Day kaya mabili na naman ng mga rose, freshman or handmade. Kaya ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng rose using fuzzy wire. Para sa tutorial na ito, sa first layer po ng ating petals, kailangan natin ng isang 15 cm at dalawang 10 cm wire. Tupiin lamang po natin ito sa gitna. Malaking bagay po na gumagamit tayo ng good and quality fuzzy wire dahil nakakaganda po ito ng quality ng ating mga gawang handmade flowers. Ilalagay ko po dyan sa caption kung saan ko po nabibili yung mga wires na ginagamit ko. So kung mapapansin nyo po, tinwist ko po yung dalawang 10 cm sa gitnang bahagi ng 15 cm na ginupit natin. So push lamang po natin lahat sila pababa, and then yung kabilang side po, tupiin po natin pababa. Ganon din po sa kabilang side. Pagsamahin po natin, then ilock po natin, twist po ng dalawang beses. Hilot-hilutin lamang po natin ito. Pag-iwahiwalayin po natin yung mga wires para lumaki po siya. And once done, pwede na po natin siyang i-bend para hulmahin. Hindi po madali ang gumawa ng rose. Actually, isa ito sa pinakamahirap talagang gawin dahil maraming paraan ng paggawa nito at nagkakatalo po talaga kung paano natin siya hinuhulma. So, mapapansin niyo po yung pinaka-tip nito is binend ko po papalabas gamit po ang flyer. At pagdating naman po sa gitna, ayan, gamit po ang aking hinalaki, kinortihan ko po iyan. So, gayahin niyo lamang po kung papaano ko siya hinulma gamit ang aking hinalaki. So, para po sa first layer, kailangan po natin ng 3 petals. Para naman po sa second layer ng ating rose, kailangan po natin ng 4 na pirasong 15 cm na wire. Tupiin lamang po natin yan. Ibuka po natin yung isang wire at yung natitirang 15 cm, isisitutwist po natin yan sa itaas. So, unahin po natin yung gitna at yung natirang dalawang 15 cm is itwist po natin sa magkabilang gilid nito. At gaya po ng ginawa natin kanina, pagsamasamahin po natin yung mga wire pababa, yung gilid nito is i-push din po natin ito pababa at saka po natin i-twist para mag-lock. So, para sa ating second layer ng ating rose, kailangan natin ng 4 na pirasong petals. Ngayon po ay gagawa na tayo ng sepals, isang buong green na fuzzy wire, tupiin po natin sa 4, gupitin po natin ito, at tupiin po natin sa gitna. Napakadali lamang nito, twist lamang po natin ng 2 beses, and kortihan na po natin. So, 4 na sepals po ang kailangan natin para sa ating rose. At ngayon po ay pwede na tayo mag-assemble. Sa ibabang bahagi lamang po ako naglalagay ng glue para hindi visible yung glue kapag natuyo, lalo na kapag dark colors ng fuzzy wire yung gamit natin. So kapag ganyan ang ginawa natin, malinis siyang tignan at walang puti-puti kapag natuyo yung glue. So ganyan po ang proseso niyan sa pagkakabit o pag-assemble ng ating first layer. Dapat naka-overlap. At para naman po sa second layer ng ating rose, same procedure lang po ang pagdidikit. Sa ibabang bahagi lamang po kayo maglalagay ng glue and overlap din po ang pagkaka-assemble nila. So, ganyan po kung paano ko po siya ginawa. Make sure na naka-overlap siya para maging realistic yung dating ng ating flower.
And finally, nabuo na natin ang ating rose. So ngayon naman ay ilalagay na natin yung ating mga sepals na tinupi kanina. So ilagay lamang po natin yan in between ng mga petals. At syempre, para sa ating final touch, kailangan na nating balutan ng floral tape ang ating stick para mas malinis tignan. At ayan, tapos na nga ang ating handmade rose. Talagang napakaganda at napaka-cute nito. Nako, for sure, matutuwa kung sino man ang pagbibigyan ninyo nito. So mga kablossom, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo for today's tutorial and see you sa ating next video. Thank you so much. God bless everyone!